Meron po akong i-share sa inyo, konting kaalaman sa aking experience kung paano po mag-report sa PLDT 171 Repair Service. So, siguro yung may mga PLDT landline and internet service sa kanilang mga bahay o opisina o businesses, sigurado ako naka-experience na rin po kayo mawalan ng dial tone, mawalan ng internet, o yung dial tone lang ang wala pero meron siyang internet, o wala siyang internet pero meron naman pong dial tone, or totally pareho, wala lahat. So ito po ang aking i-share lang na pwede natin pong gawin. So unang-una, tatawag po tayo, dadial po tayo ng 171. So ito kung meron po kayong dial tone sa landline ha, at ang problema ay internet. So, ibig sabihin, may dial tone po yan. Idadial nyo po yung 171. Pag dinial nyo po yun, may voice prompt po o yung tinatawag na recording na sasagot. Thank you for calling PLDT. Yan. Do you need assistance for telephone number? Ayan, yung landline number po ninyo ang sasabihin niya. So, ibaba ko lang po ha. So, yung telephone number nyo sasabihin niya. Tapos, magtatanong siya, if yes, kung yun yung number nyo, press 1. Otherwise, press 2. Ibig sabihin, kung iba naman, kung meron kayong kakilala na nakiusap sa inyo, dahil may dial 2 kayo, sila wala, napakitawag sa PLDT, so yun yun. So, otherwise, sasabihin niya ganon, press 2. So, pagka yung yes kayo, dahil press 1, tama naman yung landline ninyo, sasabihin naman ng voice prompt, we are validating your account. So, habang binabalidate niya, dahil para malaman po kung baka may problema po kayo sa billing, sa account ninyo, o naka-temporary barred, wala kayong internet, kaya kayo may dial tone, o kung ano ba po ang sa billing problem lang po yon. Then pagkatapos po nun, sasabihin niya, kung okay ang billing nyo, for technical support, ibig sabihin, yung may problema kayong i-report, press 1. So, kung ang complaint nyo naman ay yung account ninyo, yung other billing, o after sales, press 2. So, dito muna tayo sa press 1 kasi ang problema po ay yung internet, meron kayong dial tone. So, maririnig nyo naman yung voice prompt na you may be asked for personal information, consent, and access to your record. Blah, 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 blah. Ganon, maririnig ko na yun. After nyo sabihin yun, sasabihin niya, please stay on the line. I am connecting your call now. Yun. So, ibig sabihin yun, kinoconnect na kayo. Doon ako nagkakaroon ng problema ngayon sa I am connecting your call. So, depende po kung gaano karami yung mga nagko-complain o tumatawag. Kung konti lang, mabilis naman po silang makakasagot. Kung marami tumatawag, naku, abuti kayo ng 5 minuto, 10 minuto, 15 minutes, hanggang 30 minutes. Na-experience ko rin po, inabot ng 1 oras. So, dahil sa gusto ko kung magkaroon ng internet, so, titsagain mo po ninyo yun na tumawag talaga, mag-antay. So, pag nakausap na po ninyo yung customer care representative, sasabihin naman niya sa inyo na, ay, good afternoon sir, o ma'am, gano'n. Ano po bang problema? Sabihin nyo, eto, meron akong dial tone, wala akong internet. So, pagka gano'n na po, tuturuan niyo ho kayo, ma'am, ano ba mga nakailaw sa modem ninyo? Ayan. Ito, example lang po ito na ang modem okay ito. Ibig sabihin, okay itong internet, no? Sinasample ko lang po. Makikita niyo yung mga nakailaw na yan, yung mga green na yan, no? Yung power, ibig sabihin, steady yan, ito gumagana. Yung PON, yun yung sa linya. Tapos yung line 3, steady rin po yun ha. Line 3, dahil nakasaksak po yan sa smart TV, so nakailaw yun. Tapos yung tel, ibig sabihin telepono, so, okay. At yung WLAN, yung wireless network, no? So, yung password niya sa likod, kung may makiki-share po, magtatanong sa inyo, yun. So,
Sinampol ko lang po yan dahil nga para lang po matesting natin. So, normally po, igagawa nila kayo ng tatanong-tanong. Pagka talagang hindi maibalik yung internet ninyo, sasabihin niya, igagawa ko po kayo ng reference number or ticket number para mapuntahan po kayo ng aming technician. So, depende po kasi yan ang problema. So, pagka ang problema po internet lang at may dial tone kayo, normally yung PLDT technician, yung mga nakakotse pong itim, sila po pupunta sa bahay at check-in po nila. Malamang dito lang po problema niyan, yung IOO box nila, yung connector, baka hindi na maganda ang reading, at yung nasa doon sa may labas din ng bahay na box. So, ganun po yun, no? So, ite-testing po nila yan. Kung dyan ang mga problema, magagawa po kagad. So, kung pareho naman, wala kayong dial tone at saka internet at ang tatawagan po ninyo 171, pwede rin po gamit ang inyong cellphone at idadial ninyo ang 171. Libre po ito kung Smart SIM, SAN at Talk and Text. So, libre pong tumawag sa 171. Ganon din po ang proseso. So, wala po kayong dial tone at internet, kaya sa cellphone kayo tatawag. So, kung na-contact nyo na sila, nabigyan na kayo ng reference number, sasabihin naman ng customer care, Sir, ma'am, so naibigay ko na po yung inyong concern sa mga kinaukulan at pakiantay lang po na dumating ang aming mga technicians between 3 to 6 days. Kung maiisipin nyo, matagal. Pero yun po ang sinasabi nila normally para po may allowance po sila. Kasi kung konti naman ang ticket nila, kinabukasan po andyan na ho yung mga technician. So, parang allowance na lang na binibigay yun para hindi ho kayo mag-expect pag sinabi nilang 24 hours, lumagpas, magagalit na po tayo. So, kaya ganun po ang ginagawa nila. So, kung ang problema ay sa loob, may technician na PLDT ang gagawa. Kung sa labas naman, may technician din po na contractor po ng PLDT, yung fiber home. Sila po ang gagawa sa labas. Magkasama po sila, magkatandem, ika nga. So, dalawang sasakyan, isang nakakotse na PLDT at isang may van na may hagdan ng sa itaas, sa bubong, ayun naman po yung mga gumagawa sa labas. So, sila po ang gagawa ng linya ninyo at okay lang na makausap nyo sila. Normally, magagalit yung iba. Tagal-tagal nyo naman dumating, gano'n. Tagal ko na nag-complain, ganyan-ganyan. So, baka pwedeng makuha yung number ninyo para direkta na akong tumawag sa inyo para puntahan nyo na. Ang sasagot din naman po nila sa inyo ay naku ma'am, hindi po pwede kasi sa 171 po talaga kayo tatawag kasi kaya po kami napupunta rito dahil dun sa reference number. So kung wala po kayong tawag sa 171 at wala po kayong reference number, hindi po kami kakapunta rito kahit tawagan nyo kami. So ganun po normally mga sinasabi nila. Yan ho as through my experience naman po. At alam ko marami rin po mga naka-experience na ganyan. So ang hinahanap nila yung kakilala, tatawagan, mga ganyan. So mas lalo silang nahihirapan pagka ganon dahil hindi naman makakapunta kagad yun kung sila tatawagan ninyo dahil mag-aantay din sila ng i-dispatch sa kanilang mga ticket or reference number. So, ganun po ang proseso kung paano po tumawag sa PLDT hotline, yung 171. Nationwide po kasi ang mga tumatawag doon na may PLDT. So, kaya marami po ang tumatawag. So, konting tiyaga, tiis, para po tayo ay maayos naman yung ating linya. So, yun lang po at sana nakatulong po yung aking experience. Experience ko po yan, kaya sinishare ko po sa inyo na ganun din po. Alam ko, marami po sa inyo naka-experience na yan na sinusubukan na rin nilang tumawag ng 171. So, hanggang sa muli po at antabayan ninyo mga susunod kong mga tutorial or share na kaalaman o experiences. Maraming salamat po at unang-una, huwag niyo po kalimutan, pakiclick po yung subscribe
button at notification bell. At paki-like na rin po. Kung meron kayong mga tanong o gustong malaman, mag-comment below lang po kayo. Okay? Maraming salamat mga ka-TV. Bye!